Inanunsyo ako ng pulisya ng Israel bilang pinakamapanganib na tao sa gitnang silangan. Lumingon ako at may isang lalaki na nakatayo doon. Lumapit siya sa akin at sinabi niya, "Ikaw ay kaaway ni Al-Allah." Hinugot niya ang baril at malapitan akong binaril ng 4 na bala sa gitna ng aking katawan. Si Rabbi Yehuda Glick ay rabing Israeli na ipinanganak sa Amerika, dating miyembro ng Knesset mula sa likod at aktivista sa Temple Mount. Siya na yon ang namumuno bilang presidente ng Shalom Jerusalem Foundation. Maligayang pagdating sa JNS TV Studio, Yehuda. Shalom, Steve! Ngayon ko lang nalaman na Shalom pala pangalan mo. Kaya, shalom! Salamat. Sa kasamaang palad, hindi nakarating ngayon ng iyong asawang si Hadas na dapat ay sasama sana sa atin. I-interviewin natin siya sa susunod. Kwento mo naman ng kaunti tungkol sa iyo at sa iyong pundasyon. Sige, ako si Yehuda Glick, kaya nasabi mo. Nag-aliya ako nung 1974 at ngayong linggo, 52 taon ko na dito sa Israel. Dumating ako rito bilang bata, kasama ang mga magulang ko. Ang ama ko ang nagtatag ng Beersheba Medical School. At ngayon, nakatira ako sa Jerusalem kasama ang aking asawa, si Hadas. At malalaki na ang aming mga anak. Si Hadas ang aking asawa. Nagpakasal kami 7 taon, 4 na buwan at 29 na araw na ang nakalipas. Pero sino ba ang nagbibilang? Pareho kaming balo. Kung kuusapin mo si Hadas, malalaman mo ang tungkol sa Am Yitzhak, isang organisasyon sa Israel para sa mga batang balo at ulila. Pero ako, sa nakalipas na 20 taon, masasabi kong ang naging dahilan ng aking kasikatan ay ang aking aktivismo sa Temple Mount, na hindi ko talaga tinatawag na Temple Mount. Ang tawag ko dito ay Zion. Zion, dahil ito ang ginagamit na pangalan sa Biblia. Ang Jerusalem ay binanggit sa Hebreong Biblia ng 669 beses. Pero ang Zion, ang bundok ng kanyang kabanalan, ay binabanggit ng 154 na beses. Tinatawag ito ang kanyang bundok, bundok ng kanyang kabanalan, bundok ni Hashem, at bundok ng bahay ni Hashem. At iyan ang aming misyon bilang mga Hudyo, ang bundok. Ang bundok. Ngayon, ikaw ay malapit na iniugnay sa Har Habayit, gaya ng tawag namin dito sa Hebreo, na isa pang alternatibo. Oo, pero sa totoo lang, ang paglitaw ng Har Habayit sa Biblia, sa Tanakh, ay matatagpuan sa aklat ni Mikas. Kapag tinutukoy ang Har Habayit o bundok ng bahay at hindi binanggit si Hashem, nanangahulugan itong panahon ng pagkawasak ang tinutukoy. Sa totoo lang, tayo ngayon ay nasa panahon kung saan inaalala at ipinagluluksa natin ang pagkawasak ng templo. Tinukoy ang Har Habayit bilang dating bundok ng bahay ni Hashem. Ngunit ngayon ay bundok na lang ang bahay. Ibig sabihin, inalista ni Hashem ang kanyang banal na presensya roon. Kaya mas gusto naming tawagin itong Zion. At talagang pinopromote mo ito sa social media kahit kamakailan lang. Palagi kang bumibisita doon. Ano ang iyong pananaw para sa Zion, Yehuda Glick? Kunin muna natin ang ibig sabihin ng Zion na mula sa Hebreong Sion, isang pangalan. Ang pandiwang Litlit Zion ay nangangahulugang ituro o tukuyin. Pinili ni Hashem ang Zion, gaya ng sinasabi sa awit, 132, pinili niya ang Zion bilang kanyang trono. At sa totoo lang, pinili ang bayan ng Israel nang piliin ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lupaing ito. Palalakihin ko ang iyong pangalan at pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo. At alam ng lahat ang sipi mula sa Genesis 12. Pero sinabi niya na ang layunin nito ay maging pinagmumulan ka ng pagpapala sa lahat ng pamilya sa mundo. At saan mangyayari yon? Parang ito ay kabaligtaran ng Tore ng Babel, na dapat sana ay isang bahay kung saan maari nilang gawing dakila ang kanilang pangalan. Ang bundok, ang Tore o ang bahay, ang templo sa Temple Mount sa Zion ay dapat na maging lugar kung saan niluluwalhati natin ang kanyang pangalan. Pinili ito ni Hashem. At interesante ito. Anong pagbabalik ng mga Hudyo? Noong 19 na siglo, tinawag itong kilusang Sionista, na isang uri ng pambansang kilusan ng mga Hudyo. Ang pagbabalik sa tahanan sa Israel ay talagang dapat lang. Ayon sa mga propesya ni na Isaías, Zacarias at Nikas, dapat magkaroon ng pagbabalik ng mundo sa isang Diyos sa lugar na kanyang pinili. Bahay dalanginan para sa lahat ng bansa,
Isang lugar kung saan lahat ng tao ay dadagsa at magsasabi, "Gusto naming marinig ang salita ni Hashem, sapagkat mula sa Shaon, ito lalabas." Ang Torah at ang salita ni Hashem mula sa Jerusalem. At tunay kang naglaan ng sarili mo para sa layuning ito at nakaligtas ka pa sa isang tangkang pagpatay dahil sa iyong matatag at prinsipyadong paninindigan. At bumalik ka at kasama ka namin ngayon. Ibig ko sabihin, talagang milagro ito. Saan mo kinukuha ang iyong lakas? Simulan ko muna sa paksa, babalikan ko sarili ko mamaya. Dahil ang nangyari, sa napakaraming taon, hinahangad naming makabalik sa Sayon. Masasabi kong nagkaroon ng makasaysayang aksidente. Nung 1,000 667 kami ay nasa ilalim ng banta. Akala ng iba, matatapos na ang Israel, 19 na taon matapos may tayo ang unang estadong Hudyo makalipas ng 2,000 taon. Pinalilibutan kami ng 200 milyong Muslim na gustong burahin kami sa mundo. 2 milyon lang kami at wala kaming tsansang mabuhay. Nakiusap si kalihim ng Estado Aba-Eban sa mundo na tulungan kaming mabuhay. Pero iba ang plano niya. Sa 6 na araw, natalo namin ang mga kaaway sa lahat ng hangganan. Walang inaasahan o paghahanda na punta kami. Sa Sion, sa bundok ng templo. Hawak na namin ang bundok ng templo. Pero, Dahil walang mas matibay pa kaysa sa taong sanay na sa isang bagay, ipinilit naming manatili sa maling lugar, sa kanlurang pader. ang kanlurang pader, na tinutukoy ng ilan bilang tanging o pinakamatandang labi ng templo. At ang pang-usap na yan ay 100% totoo, maliban sa 4 na bagay. Hindi ito labi, hindi ito ang tanging, hindi ito ang pinakamatanda, hindi rin ito bahagi ng isang templo. Isa itong maliit na bahagi ng pader, ang kanlurang pader ng bundok na pumapalibot sa bundok. May 4 na pader ang bundok na nananatili hanggang ngayon. Hilaga, kanluran, timog at silangan. Ang plaza sa kanlurang pader ay napakaliit. Sa halip na hikayatin lahat na umakyat sa lugar na matagal na nating inaasam, Pinapunta nila kami sa plaza ng Kanlurang Pader. At ang plaza ng Kanlurang Pader noon ay isang Arabong komunidad. Nilinis nila ito at pinaunlad ang plaza ng Kanlurang Pader. At sinabi talaga nila, lahat, dito tayo pupunta, ang pader ng Panagoy. Hindi ito ang gusto namin. Ang hinahanap namin ay ang Sayon. Ang piniling lugar ni Hashem para sa kanyang banal na presensya ay 30 beses mas malaki kaysa plaza ng Kanlurang Pader, ang bundok. pero nagpumilit tayong manatili sa nakasanayan natin. At ang nangyari ay inisip ng mga Muslim sa itaas na sumuko na tayo sa ating 2,000 taong pangarap. At naniwala silang kanila lamang iyon. Layunin ng pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain ng ipahayag ang kaharian ng Diyos sa mundo at magiging tahanan ng panalangin para sa lahat ng bansa ang bundok. Matagal na napabayaan ng panawagang ito. Gusto kong bumalik sa iyo para malaman kung saan mo kinukuha yon. Ngayon, pupunta na ako. Saan na ba nagsimula ang kwento ko? 40 taon na akong umakyat sa bundok ng templo. Nung una, parang minsan lang kada ilang buwan ako umakyat doon. Nagsimula akong umakyat doon at 20 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ko. Sa totoo lang nangyari ito noong 2005. Ako ay isang kawani ng gobyerno ng Israel at direktor ng Southern District ng Ministry of Absorption. Naglabas si punong Ministro Sharon ng plano para sa paghihiwalay mula sa Gaza. Ako ang namamahala sa imigrasyon sa timog ng Israel. Lumapit ako sa pamahalaan at sinabi kong hindi ko kayang magpatuloy dahil nalalagay sa panganib ang populasyon ng timog. At ako'y nagbitiw. At ako ang pinakamataas na ranggong kawani ng gobyerno na nagbitiw dahil sa disengagement. Inalok ako ng trabaho bilang director ng Temple Institute at doon nagsimula ang lahat. Araw-araw akong nagtrabaho sa lumang lungsod ng Jerusalem at umaakyat din sa Temple Mount. At ang bumungad sa aking mga mata ay isang napakalungkot na sitwasyon. Hindi lang ito lubos na walang laman, pinabayaan pa. Siguro mas mababa pa sa 1,000. Hudo ang pumupunta doon kada taon. Pero punong-puno ng mga Muslim ang lugar at ang sinumang hudong umaakyat doon ay inaatake.
Yala, walk bar, tinutulak at itinataboy kami pababa. At may mga bagay na inihagis sa akin. Mga sapatos, upuan, kamatis, at kung ano-ano pa. Kaya napagdesisyonan kong hindi na ito pwedeng magpatuloy. Daang-daang henerasyon ng mga Hudyo ang nabig sa lugar na ito. Hindi dapat balewalain yon. At itinatag ko noon nung 2009 ang Temple Mount Heritage Foundation. May Western Wall Heritage Foundation, pero walang pamana para sa Western Wall dahil isa itong bagong bagay. May Heritage Foundation ang Temple Mount, kaya itinatag ko ang Temple Mount Heritage Foundation. Nagpunta ako sa iba't ibang lungsod, paaralan at sinagoga. Mga kaibigan, gaya ng sabi ko, pumunta kayo sa bundok. Di gaanong nagustuhan ng mga pulis sa Israel dahil sanay silang di dito pumupunta ang mga Hudyo. Umabot sa punto na, noong 2010, idineklara ko ng pulisya ng Israel bilang pinakamapanganib na tao sa gitnang silangan. Pwede mo hanapin at i-google yan hanggang ngayon. Hanapin mo ang pinakamapanganib na tao sa gitnang silangan. Ako lang ang opisyal na idineklara ng pulisya ng Israel bilang pinakamapanganib na tao sa gitnang silangan. Bakit hindi? Hindi dahil sa illegal na gawa, kundi dahil hinihikayat ko ang tao na pumunta sa bundok. Paulit-ulit akong nagdadala ng grupo at salamat sa Diyos, lalo pang dumarami ang mga tao. At hindi ito nagustuhan ng mga pulis. At marami sa mga radical na Muslim ang hindi rin natuwa dahil akala nila nandito kami para paalisin sila. Pero ang totoo, hindi yun totoo. Nandito kami para gawing bukas para sa lahat ang lugar na ito. Ang Diyos ay para sa ating lahat. Hindi lang mga Hudyo ang hinihikayat kong umakyat sa bundok, pati Muslim, Kristiyano at lahat ng naniniwala sa iisang Diyos. Pero may isang problema. Ang problema ay dahil karamihan sa mga Hudyo ay pumupunta sa Western Wall, hindi sila pinapayagan ng pulisya na gumawa ng kahit ano sa bundok. Maraming beses akong inaresto dahil sa paggalaw ng labi o pag-ugan ng katawan. Dahil sabi nila, delikado ito at may inis ang mga Muslim. At dahan-dahan kong nakita na hindi nagugustuhan ng mga Muslim na kami ay umaabot sa isang punto. Noong 2014, gaya ng nabanggit mo, nag-organisa ako ng isang malaking kaganapan bilang paggalang sa Temple Mount sa petsang umakyat si Maimonides noong ika-11 siglo. Sa Temple Mount, sa Bagen Center, sa Megan Center. Oo, ang pagbabalik ng Israel sa bundok, iyan ang tawag. May mga rabbi, Kristiyano at Muslim pa ron. Headline sa kaliwat kanan. Pagbabalik ng Israel sa Temple Mount. May mga miyembro ng Knesset doon at yun ang unang beses na hayagan naming sinabi mga kaibigan, pumunta kayo sa bundok. Sa pagtatapos ng taganapan, ininterview ako ng isang kaibigan ko mula sa Israel National Newsroom, Arutz Sheva. Lumapit siya at sinabi, pakinggan mo, ang ganda ng kaganapang ito. Sana malaman ito ng lahat. Tama, makalipas ang ilang minuto, lumabas din ako kasabay ng iba. Hinihintay ako ng asawa ko sa kotse. Bit-bit ko ang gamit at nilagay ito sa likod, tapos tumalikod ako. May lalaking nakatayo sa motorsiklo niya. Lumapit siya at sinabi, kaaway ka ng alaksa. Hinugot niya ang kanyang baril at sa malapitan, literal, pinaputukan ako ng 4 na bala sa gitna ng aking katawan. 4 na bala sa gitna ng aking katawan. Maluba akong nasugatan. Nasa telepono ang asawa ko at sumigaw, Hadas, tumawag ka ng ambulansya. Binarel nila si Yehuda. Kasama ko sina Maria at Shiran. Nagkaroon ng teroristang pag-atake. At umalis ang lalaking iyon sakay ng kanyang motorsiklo. Pasuray-suray akong naglakad ng ilang metro at bumagsak sa sahig. Dinala agad ako sa ospital. Dumating ang ambulansya at kinuha ako. Dinala ako papunta sa Shaare Zedek na ospital. Iniligtas ako ng sistemang medikal ng Israel. 10 operasyon at maraming dasal. Milyon-milyong tao sa buong mundo, Hudyo man o hindi, ang nagdasal para sa akin. At salamat sa Diyos, narito ako at buhay pa. Pero alam ko na, hindi natin pwedeng hayaang manaigang terorismo na magtagumpay. At hindi natin pwedeng hayaan hindi natin dapat payagan ng sitwasyong magkakaroon ng Gaza na pinaghaharian ng radikal na Islam sa gitna ng Jerusalem. Pagkatapos ng 1.5 buwan sa ospital at 3 buwan sa rehab, bumalik ako sa bundok. Nagsimula akong mag-anyaya ng paraming tao na umakyat doon at parami rin ng paraming tao ang pumunta roon.
Noong dekada 80, nagsimula akong umakyat sa bundok at may 100 Hudyo na umakyat sa loob ng 1 taon. Ngayon, may 70,000 na tayo. Pero hindi lang ito basta dagdag sa bilang. Nung una, kapag umakyat kami sa bundok na yon, tinuturing kaming kakaiba. Ano bang ginagawa niyo rito? Ngayon, ito ay karaniwan na. Mga Hudyo at hindi Hudyo. Hindi lang yon, hindi rin kami pinayagang igalaw ang aming mga labi. May binago kami. Noong 2016 nang ako ay miyembro ng Knesset. Binago namin at ipinagbawal namin ang lahat ng mga organisasyon, mga Muslim na organisasyon na binabayaran para guluhin ang mga Hudyo sa pag-akyat sa bundok. Tinawag silang mga Murabitans at mga Murabitans. At nabago rin namin ang pagtrato ng pulisya. Dati, sinasabi nilang ako ang pinakamapanganib na tao tuwing dumarating ako. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka na naman nandito? Ngayon, kapag dumarating kami, sinasabi nila maligayang pagdating. Hallelujah! Hindi lang yon. Nitong mga nakaraang taon, may araw-araw na panalangin sa bundok ng templo, may pag-awit sa bundok ng templo, at may pagpapatira pa sa bundok ng templo. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, hindi pa rin kami pinapayagang magdala ng aming mga Biblia sa bundok ng templo. Hindi pa rin kami pinapayagang magsuot ng talet o anumang ritual na gamit ng mga Hudyo. Pero may malaking pagbabago na. Dumarating na ang mga tao. Isa na itong lugar na pinupuntahan. Ngayon, kailangan pa nating mas maraming tao, hindi lang Hudyo, para maintindihan tayo ng mundo ng mga Kristiyano. Hindi mo pwedeng pumunta sa Israel, bisitahin ang lahat ng lugar, sundan ang mga yapak ng Biblia, at laktawan ang pinakamabanal na lugar sa mundo, ang bundok ng Sayon. Ako isang panawada nito. Dahil dito, kumuha ako ng opisyal na kursong pang tour guide at lisensyadong tour guide na ako. Dinadala ko ang mga grupo paakyat sa bundok. Sino mang gustong umakyat sa bundok, dinadala namin sila paakyat sa bundok. Kamakailan, nagdala kami ng mga Kristiyanong pastor, nagdala kami ng mga rabay, nagdala kami at dinadala namin ang mga grupo paakyat sa bundok. Kailangan naming patunayan na normal na bahagi kami ng tanawin sa bundok. Nung una, binabalaan nila kami. Pakinggan ninyo, ang mga Hudyo na umaakyat sa bundok ay nilalagay sa panganib ang kapayapaan sa gitnang silangan. Habang dumarami ang mga Hudyo na umaakyat sa bundok, lalong tumatahimik ang lugar. Ang lugar ay nasanay na sa presensya ng ibang tao sa paligid. Ang layunin namin, kung tatanungin mo ako ngayon, kung ang layunin noon ng pambansang kilusang Zionista ay dalhin ang mga Hudyo sa Israel. Ang pandaigdigang Zionistang kilusan na pinamumunuan ng organisasyong pinapatakbo ko ngayon, ang Shalom Jerusalem Foundation, ang layunin ng Shalom Jerusalem Foundation ay magdala ng mas marami pang tao sa bundok. Kaya ang bundok ay dapat maging tahanan ng panalangin para sa lahat ng bansa. At kapag sinabi kong bundok, tahanan ng panalangin para sa lahat ng bansa, hindi ibig sabihin nito na lahat ng bansa ay kailangang magbalik loob para maging Hudyo. Ibig sabihin, nilikha tayo ni Hashem, ang buong sangkatauhan, na may iba-ibang anyo at nais niya talagang tayo ay magkakaiba. Ang kagandahan ng sangkatauhan ay, nasa katotohanang nilikha tayo ni Hashem na magkakaiba, pero nais niyang sambahin natin siya. Sinasabi ko na parang orkestra ito. Sa konsyerto, di tulad ng laro ng bola na gusto mong manalo ang team mo. Hindi mo rin pinipili ang trumpeta lang na manalo. Kapag nanood ka ng konsyerto, ang kagandahan ay nasa harmonya. Ang harmonya kung saan ang violin ay hindi kailanman magiging cello at ang drum ay hindi kailanman magiging piano. Ang buong kagandahan ay nasa iba-iba. Iba-iba. Ang pagkakaiba-iba ng panalangin kay Hashem. Basta't lahat tayo ay nagpapahayag na siya ang hari ng Sanshinokob. Dahil dito, gaya ng sinabi ni Isaías, ito ay magdudulot. Isang sitwasyon kung saan walang bansa ang mababangon ng espada laban sa iba at gagawin na nating araro ang ating mga espada. Paano ito mangyayari? Dahil ang mga digmaan ay nangyayari kapag tayo ay nasa isang sitwasyon kung saan ang mga bansa ay nagbabanta sa isa't isa, natatakot ng bawat isa ay nagkakumpetensya laban sa isa't isa. Pero kung lahat tayo ay naglilingkod sa isang Diyos at nandito tayo para luwalhatiin ang kanyang pangalan, wala nang dahilan para magkaroon ng digmaan sa mundo. Magkakasama tayo. Lahat tayo ay bahagi ng isang malaking puzzle. At iyon ang sikreto. Kaya naman, ito ang ating misyon. Hindi lang basta misyon natin. Ang misyon ninyo, sinumang nanonood sa atin ngayon, pumunta kayo sa Israel, pumunta kayo sa Jerusalem, pumunta kayo sa bundok, dalhin ninyo ang inyong mga grupo sa bundok, dalhin ninyo ang inyong simbahan sa bundok, dalhin ninyo ang inyong sinagoga sa bundok, dalhin ninyo ang inyong mga paaralan sa bundok. Pwede tayong manalangin dun ngayon. Pwede tayong magpatira pa dun ngayon. Pwede tayong pumunta at ipahayag ang ating pagmamahal kay Hashem. Maari tayong maging bahagi ng makasaysayang panahong ito sa paggawa sa bundok na maging bahay dalanginan para sa lahat ng bansa at pagdadala ng shalom sa mundo.
At isang huling tanong, kung papayagan mo ako. Kami, ang mga Hudyo, ay nakaranas na kami ng tagumpay at trahedya. At ikaw rin mismo, naranasan mo na rin. Matapos ang ikapito ng Oktubre, mahigit 1,000 araw na ang nakalipas. Optimistiko ka pa rin ba tungkol sa hinaharap? Paano mo nakikita ang kinabukasan para sa mga Hudyo at para sa Israel? Sinasabi ko lagi na bumibili ako ng salamin sa optometrist, hindi sa pessimist. Sigurado ako. At ang ibig kong sabihin, napatunayan na ito ng ating kasaysayan. Binanggit mo ang Oktubre 7. Tinatawag ko itong digmaan ng paghihiwalay. Ang digmaan ng Simchat Torah, kung saan ang araw ng kagalakan ay naging araw ng galit, put ng Hashem. Pero, tinawag ito ng ating mga kaaway na plat. Isa itong baha. Gusto nila ng baha ng dugo. Gusto nilang sirain ang Israel. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng halos 3 taon, nakikita natin ang mga tagumpay na parang himala. Ang mga milagro na nasaksihan natin mismo sa ating mga mata. Nakikita natin na maari natin itong gawing isang pagbaha ng panalangin, pagbaha ng pag-asa, pagbaha ng pag-ibig at pagbaha ng liwanag sa buong mundo. At sigurado ako, bilang, tulad na sinabi ng ating hepe ng hukbo sa digmaang 6 na araw, ang bundok ng templo ay nasa ating kamay. Nasa ating mga kamay ito, tayo ang magpapasya. Magiging sani ba ang bundok ng templo ng digmaan? Galit, alitan, pag-uudyok at panliligalig? O magiging isang lugar ba ito ng kagalakan, pagtutulungan, pagkakaisa, panalangin, kabanalan at shalom? Pangalan ng Diyos, shalom. Alam mo, sa Ingles, tinatawag nating peace. Sa Hebreo naman ay shalom. Ang shalom ay kabuuan, hindi lang maliit na bahagi. Ito ang harmonya. Sa Hebreo, anong tawag sa harmonya? Harmonia, ang palasyo ng Diyos. Ang palasyo ng Diyos ay pagkakaisa. At sigurado ako, tulad ng bawat isa sa mga pangako ng mga propeta na natupad na. Natupad, ito rin ay matutupad. Hindi ko mahulaan ang hinaharap. Lagi kong sinasabi na gipapatakbo ko ng isang organisasyong hindi pangkalakalan. Hindi ako propeta, pero kaya akong banggitin ang mga propesya. At maaari kong banggitin si Zacarias na nagsasabing bahagi ng pagtubos ay ang mga bata na naglalaro sa mga kalsada. Hindi natin pwedeng baliwalain ang nakikita ngayon. Ngayon, sino mang pumunta sa Jerusalem, makikita mo na ang Jerusalem ay itinatayo ngayon na hindi pa nangyari kailanman sa kasaysayan. May isang lalaki sa sinagoga kahapon na nagsabi sa akin, sabi niya, alam mo ba, minsan habang natatraffic ako sa Jerusalem, iniisip kong lumabas ng kotse at tumalon mula crane papunta sa isa pa hanggang makauwi. Kapag tumingin ka sa langit ng Jerusalem, maraming crane na nagtatayo. Ang Jerusalem ay itinatayo at pinupuno ng mga tao nang hindi pa kailanman sa kasaysayan. At ang misyon natin ay punuin iyon ng diwa, ang diwa ng pagkapahayag ng kanyang kaharian sa buong mundo. At nasa ating mga kamay ito. At kapag nakikita natin na yon, ang pagtutulungan ng mga Udyo at Kristiyano sa buong mundo, at makikita rin natin ang pagtutulungan ng mga Udyo at Muslim sa buong mundo. Kung lahat ng naniniwala sa iisang Diyos ay magsama at magtulungan, magagawa rin natin ang misyong ito. Ang misyon ng pagpapahayag ng kanyang kaharian sa lugar na pinili niya para sa kanyang trono, ang bundok ng kanyang kabanalan, Sion. Maraming salamat sa pagsama sa amin, Rabbi Yehuda Glick. Maraming salamat, Steve. Ang dalangin namin para sa lahat ng kaibigan namin sa mundo ay mas tumibay at lumakas pa ang pagkakaibigan. Nawa ang mga araw ng paggunita at pagluluksa sa pagkawasak ng templo ay maging panahon ng kagalakan, muling pagtatayo at pagtutulungan para sa kanyang banal na pangalan. Amen. Maraming salamat. Shalom.